Shoutout kay Janet Lorente, Myra Orijas, Marie B, Emilia Gonzalvo from Italy, at Angelica Gravamin. Shoutout na din sa mga OFW natin at dito sa Pinas. Salamat mga kamaster. Kabanata 1341. Ang kanyang regla ay naantala ng 1 linggo. Tinatayang napakarami mga bagay kamakailan pagkapagod sa pag-iisip na humahantong sa mga endocrine disorder at mga karamdaman sa pagreregla. Bumangon siya sa kama at nagplanong pumunta sa supermarket para bumili ng sanitary mga napkin. Paglabas niya ng elevator ay nakita niya si Xander sa isang sulyap. Napatingin si Xander kay Avery na may hawak na supermarket shopping bag at tinanong siya, saan ka pupunta? Hindi ba ayos na si Hayden? Hindi ka masyadong mukhang mabuti. Walang magawang sinabi ni Avery, mayroon akong endocrine disorder. Siguro dahil ako masyadong balisa ngayon. Seryosong sabi ni Xander, naisip mo na ba na ito ay maaaring sanhi ng iyong kondisyon? Paano kung samahan kita sa ospital para magpa-check up? Kung ito ay hindi para sa iyong kalagayan. Ito ay sanhi ng endocrine disorder at ito ay dapat gamutin din ng gamot. Xander, hindi naman seryoso. Dati walang pakialam si Avery. Dati noon, ngayon. Mas bata ka pa noon. Ang katawan ay mas mabuti at walang tumor sa utak. Huwag seryosohin ang iyong katawan. Sinabi ni Xander ang pinipigilan niya sa kanyang puso, say something unlucky, if you mamatay, ang iyong anak ay kailangang manirahan kasama si Elliot. Gusto mo bang magkaroon ang iyong anak ng isang madraste? Gaano man kamo ang hitsura ni Rebecca sa ibabaw paano? Alam mo na hindi niya aabuso ang iyong anak ng pribado. Nanginginig ang anit ni Avery sa pananabik sa kanyang mga sinabi. Hindi siya natatakot sa kamatayan. Ngunit natatakot siyang magkaroon ng madrasta ang bata. Siya mismo ang nagdurusa dito. Si Wanda pa rin ang anino sa kanyang puso. Hindi niya dapat hayaang makasama ang kanyang mga anak, Elliot at Rebecca. Sa makatuwid, hindi siya dapat mamatay. Pagkatapos ay pumunta para sa isang pagsubok na kompromiso si Avery. Dumating ang dalawa sa ospital. Matapos i-order ng doktor ang color Doppler ultrasound, dinala siya ni Xander sa color Doppler room. Si Avery ay hindi nakapagpahinga ng mabuti sa mga araw na ito, kaya pagkatapos na humiga sa kulay Doppler bed, ang kanyang mga mata ay nakapikit ng hindi mapigilan. Ilang sandali pa ay nakatulog na siya. Iniabot ng doktor kay Xander ang resulta ng color Doppler ultrasound. Nang makita ni Xander ang resulta, hindi napigilan ng kanyang katawan ang panginginig. Kabanata 1342. Makalipas ang kalahating oras, ginising ni Xander si Avery, nakatulog ka sa ultrasound room kanina lang. Natulog si Avery ng kalahating oras at gumaling ng husto, nakakahiya, hindi ko kaya matulog sa hotel. Baka kasi ang amoy ng disinfectant sa ospital. Magaan ang pakiramdam. Siguro halika. Mas gusto ko rin ang amoy ng disinfectant. Sabi ni Xander at pinangunahan. Papunta siya sa elevator. Ang resulta, inabot siya ni Avery. Mataimtim na sinabi ni Xander, sira ang makina kaya walang paraan para i-print ang resulta. Ngunit ipinakita sa akin ng doktor ang sitwasyon sa iyong uterine cavity. Ayos ka, dapat. Isang endocrine disorder na dulot ng sobrang stress. Sinabi ko lang na halika. Kahit na hindi ako kasing bata ng dati, napakabata ko pa rin. Bata pa ngayon. Puno ng kumpiyansa si Avery, at nang sabihin niya ito, ang boses niya medyo bumaba. Sinabi ko kay Elliot ngayon na maghihintay ako hanggang sa makarating siya rito. Ang pagtatapos ng ang buwan.
Napaisip si Xander at sinagot siya ng walang kwenta. Ikaw pala, hindi mo kailangang uminom muna ng gamot, maaari mo itong obserbahan mamaya. Well, hindi ko sinasadyang pumunta sa ospital para sa bagay na ito. Bumaba na ako sa oras na iyon upang bumili ng mga sanitary napkin. Ngunit napakahirap pa rin. Salamat. Napangiti si Avery, ikaw ay talagang magaling at responsableng doktor. Huwag mo akong purihin. Ako ay karaniwang may sakit sa aking sarili at hindi ko gustong pumunta sa ospital. Inilabas siya ni Xander sa ospital at bumalik sa hotel room. Alas 4:30 pa lang ng hapon kaya medyo maaga pa para sa hapunan. Lumabas ang bodyguard ni Avery para manigarilyo at makipag-chat. Hindi ka ba naninigarilyo? Inabutan ng bodyguard si Xander ng sigarilyo. Sabi ni Xander, naninigarilyo ako noong bata pa ako. Pagkatapos ay huminto ako dahil ako masyadong abala sa trabaho. Nako, hindi magandang bagay ang paninigarilyo, sabi ng bodyguard na nagpailaw sa kanya. Medyo naiinis ako. Pagkakuha ni Xander ng sigarilyo ay bumagsak ang mga mata niya sa distansya. Sa tingin mo ba ay napakatigas ng ulo ni Avery? Alam ko na ang sasabihin mo. Kung gusto mo talagang umalis, maaari kang umalis sa anumang oras. Hindi ka niya pipilitin na manatili dito kasama siya. Sabi ng bodyguard. Umiling si Xander at sinabing kambal ang unang anak ni Avery. Sa oras na iyon, naghiwalay na sila ni Elliot. Sobrang pressure siya noon. Kailangan niyang ipanganak ang bata. Ano sa tingin mo ang gusto niya? Ang mga babae ay malambot ang puso, sabi ng bodyguard. Sabi mo kung buntis siya ngayon, ipapalaglag ba niya ang bata? Napatingin si Xander. The bodyguard, and continued, alam mo rin na may sakit siya ngayon, hindi niya kaya mabuntis at magkaroon ng anak ng normal. Buntis na naman siya. Nalaglag ang panga ng bodyguard sa gulat. Kalmadong sinabi ni Xander, I'm using an analogy. Dahil higit pa ang karakter niya. Matigas ang ulo at matigas ang ulo kaysa sa naisip ko, kaya sobrang curious ako kung buntis siya. Ngayon, ano ang pipiliin niya? Sabi ng bodyguard, huwag mo nang isipin iyon. Siguradong gagawa siya ng paraan para makapagbigay. Pagsilang ng bata. After a pause, he continued, the premise is that the child sa sinapupunan niya ay kay Elliot. O bakit sigurado ka? The bodyguard, I guess. Hindi ko alam ang tungkol sa kanyang sakit at hindi ko alam. Marami siyang alam tungkol sa mga babaeng may mga anak pero alam kung gusto niya ang mga bata marami. Katwiran ni Xander, pero kung pipilitin niyang magkaanak baka ang sakit niya lumalala hanggang sa puntong hindi niya kayang patayin ang kanyang anak. Hindi pwede ang batang ito gusto. Sabi ng bodyguard, Dr. Xander, bakit ka excited? Hindi mo ba sinabi? Ito ay isang pagkakatulad lamang. Mukha ka talagang buntis na may baby. Xander. The bodyguard teased, imposibleng mabuntis siya ulit, di ba? Pagkatapos niyang pumunta rito, ilang beses na silang hindi nagkita ni Elliot. Ako. Natulog ng 2 beses. Imposibleng magpakasal ng 2 beses, tama. Naaalala ko. Noong sinusubukan naming magbuntis ng asawa ko, inabot ako ng kalahating taon bago ako magbuntis isang bata. Sa totoo lang, hindi ganoon kadali ang magbuntis ng bata, mahinang sabi ni Xander. Nagtanong na siya tungkol sa impormasyong gusto niyang malaman mula sa bibig ng bodyguard. Sa gabi, hindi makatulog si Rebecca kaya tumayo siya at naglakad patungo sa kwarto ni Hayden. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng guest room, iniisip na dapat ay madilim sa loob, ngunit bukas ang mga ilaw sa silid. Nakaupo si Hayden sa isang upuan at may laptop sa lamesa.
Sa screen ng laptop mayroong isang bangkos ng mga code na hindi niya maintindihan. Kabanata 1343. Kumunot ang noo ni Rebecca at nagtanong, bakit hindi ka pa natutulog? Malapit na ang oras. Gawin. Madalas kang magpuyat ng ganito. Habang nagsasalita si Rebecca, naglakad siya patungo sa desk. Nag-aalinlangan si Hayden sa 2 segundo sa pagitan ng pagsasara ng laptop at hindi pagsasara nito, at sa wakas ay nagpa siya na huwag para isara ito. Hindi pa nakapagtapos si Rebecca sa unibersidad. Pagkatapos pakasalan si Elliot, siya basta na lang huminto sa pag-aaral sa bahay. Bukod dito, nag-aral si Rebecca ng pilosopiya. Sa antas ng kaalaman ni Rebecca siya. Hindi niya maintindihan ang mga bagay sa kanyang laptop. Sino ang nagtanong sa iyo na pumunta sa aking silid? Tanong ni Hayden, nakatingin kay Rebecca mukha. Ako ngayon lang ako nagkaroon ng bangungot na nanaginip na kinuha ka ng akin. Panganay na kapatid. Kaya pumunta ako para makita ka. Casual na pagsisinungaling ni Rebecca. Tanong ni Hayden, tapos gusto mo akong mahuli mo? Kung kuya mo, kinuha na, gusto mo pa ba akong kunin ng kuya mo? Kung nahuli ako ng kuya mo, magiging manika ni Joban si Elliot. Pamilya sa hinaharap. Gagawin niya lahat ng ipagawa mo sa kanya. Hindi nakaimik si Rebecca. Hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ni Hayden. Patuloy ni Hayden, although I hate my dad very much but he still cares ta. Ako. Gusto mo bang tawagan ang kuya mo ngayon? Medyo naantig si Rebecca. Naiisip niya ang mga kahihinatnan ng paggawa nito. At mas lalo siyang natakot. May tigang paliwanag ni Rebecca, Hayden, alam kong hindi mo ako gusto at maaaring may pagtatangi sa akin. Hindi ako katulad ng aking panganay na kapatid. Kasama ko si iyong ama. Sa mga sumusunod na salita, nahiya si Rebecca na sabihin ito. Pagkatapos ng lahat siya ay ang madraste ni Hayden. Kung sasabihin ko bang papatayin ko ang panganay mong kapatid, itatago mo pa ba ako sa bahay niyo? Sinadya ni Hayden na galitin si Rebecca, gustong makita kung saan. Ang bottom line ni Rebecca ay natigilan si Rebecca sa mga salitang ito. Gustong patayin ng batang nasa harap niya ang kanyang kuya. Mayroon ba siyang kakayahan na ito? Nang gustong magtanong ni Rebecca, pinaalalahanan siya ni Hayden, di ba? Sinabi sa iyo ng panganay na nakatanggap siya ng mga banta ng kamatayan kamakailan. Oo, ang countdown sa kamatayan. Tiningnan ni Rebecca ang mukha ni Hayden at pagkatapos, tumingin siya sa laptop na nasa harapan niya. Ang misteryosong hacker na nahack. Ang cellphone ni Kuya, si Hayden ba? Nang bahagyang nanginig si Rebecca at hindi alam ang gagawin, ang pinto ay itinulak pabukas. Pumasok si Elliot. Nang makita ni Hayden ang kanyang mukha, agad na isinara ni Hayden ang laptop, humiga sa kama, at kinayla ang kobrekama para matakpan ang kanyang mukha. Bandang 1 AM, hindi nakatulog ang dalawa at pumunta sila kay Hayden, which ay talagang kawili-wili. Nang makitang nakahiga si Hayden ay agad na hinayla ni Elliot palabas si Rebecca silid. Elliot, nagkaroon ako ng bangungot kaya pumunta ako para makita si Hayden, paliwanag ni Rebecca. Isinara ni Elliot ang pinto ng guest room at nagtanong, sinabi ba sa iyo ni Hayden? Ano mang bagay? Sinabi ni Hayden na papatayin niya ang aking kuya. Mukhang kinakabahan si Rebecca. Elliot, kaya ba niyang patayin ang kuya kong si Christian? Don't worry, hindi ko siya hahayaang lumabas, paniniguro ni Elliot sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Rebecca, mabuti iyan. Tinapik ni Elliot ang balikat niya, matulog ka na. Papasok ako at kakausapin ko siya. Pagkaalis ni Rebecca, binuksan ni Elliot ang pinto ng guest room at humakbang pasulong.
Nakita niyang hawak ni Hayden ang kobrekama at nakatingin sa kanya ng madilim at maliwanag na mata. May matinding poot sa mga mata na iyon. Pumunta si Elliot sa kama at naupo at sinabing, "Hindi ko ipinagkanulo ang iyong ina." Kabanata 1344. Hindi inaasahan ni Hayden na bigla siyang magsasabi ng ganoong pangungusap. Nabalitaan ni Hayden ang tungkol sa kanyang amnesia kaya pagkatapos umupo, hindi niya maiwasang magtanong. "Wala ka bang amnesia?" Amnesia, tiningnan ni Elliot ang mukha ni Hayden at sinabi ang bawat salita, "Nakalimutan ko." "At ikaw? Ano ang nangyari sa pagitan ng aking ina?" Ngunit pagkatapos na makita ko siya, mayroon akong isang nararamdaman ko sa aking puso na dapat siyang maging isang napakahalagang tao para sa akin. Hindi ka karapat-dapat na maging ama ko. Isa kang duwag kung sino iniiwasan ang mga problema. Ang pinakaduwag na baliw na nakita ko at hindi ako tulad. Duwag gaya mo, tiningnan ni Hayden ang kanyang mukha at inilabas ang kanyang pagkadismaya. Si Elliot ay napag-alitan ng kanyang anak at ang kanyang puso ay puno ng galit. Kapag ang mga tao ay impulsive, madaling gumawa ng mga maling bagay at desisyon. Noon sa mansyon sa kagubatan, halos sa kalinya si Hayden. Dumating siya sa Yonroville na brainwash ni Kyrie at nagtanghal. Amnestex na itinuturing ding isa. Ngunit hindi ngayon ang oras upang palitan ang mga talahan na yan. Kumunot ang noo ni Elliot at nakipag-ayos kay Hayden. "Hayden, bumalik ka sa Ariadne muna sa nanay mo at kapag naayos ko na ang usapin dito, pupunta ako. Bumalik sa Ariadne para hanapin ka. Ang iyong ina ay hindi nakikinig sa akin kaya ikaw gagawa ng paraan para maisakatuparan ito pagdating ng panahon." Kasama niya, "Ikaw. Siya ang ina, ako ang kanyang anak, paano niya ako pakikinggan?" Naramdaman iyon ni Hayden. Masyadong mahirap ang bagay na ito, hindi niya ito kinaya. Para kang spoiled brat sa kanya, binigyan ni Elliot ng ideya ang kanyang anak. Napakunot ang mga kilay ni Hayden na maaaring makahuli ng langaw, "Ayaw ko," sabi ang kulit. Ang malalalim na mga mata ni Elliot ay tumingin sa namimagati na mukha ni Hayden sa harap niya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang anak sa ganoong kalayuan. Ito ang unang pagkakataon na magkausap ang mag-ama. "Paano mo papatayin si Christian?" Nag-iisip sandali si Elliot at nagtanong. "Hayden, ito ang plano ko. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Natatakot ako na hindi mo ito maisip, baka matulungan kita." Bulong ni Elliot. "Kaya ko to mag-isa. Hindi ko kailangan ng tulong mo." Desidido si Hayden at tiwala. "Elliot, hindi ka na makakalabas sa susunod, sigurado ka bang mapapatay mo si Christian? Maghintay at tingnan lamang." Bahagyang tumaas ang baba ni Hayden, walang kwenta at mayabang. Tiningnan ni Elliot ang masiglang anyo ng kanyang anak at may halo-halong damdamin. Puso niya. Noong siya ay kasing edad ni Hayden, hindi siya kasing galing ni Hayden. "Since you are so good, then the matter of your mother returning to Ariadne. May iwan sa iyo." Sinulyapan ni Elliot ang oras, "Gabi na, matulog ka na, aalis ako. Kapag nakatulog ka, kung hindi ka umalis, hindi ako matutulog ngayong gabi." Sinamon siya ng tingin ni Hayden, isang hitsura ng neuropathy. "Hindi ako maliit na bata kaya hindi ko kailangan ng mga magulang na magbantay at matulog sa tabi ko. Sige, tapos lalabas na ako." Tumayo si Elliot. Bago patayin ang ilaw, naalala niya isang bagay at pinaalalahanan siya, "Huwag mong sabihin kay Rebecca ang lahat sa hinaharap." Kung tutuusin, galing siya sa pamilya Joban. Kung gayon, kailangan mong hayaan akong magtago dito. Okay, pwede mong sabihin sa kanya ang gusto mo, 2 bangka gamit ang iyong mga paa.
Tumingin si Hayden sa kanyang figure at biglang nagsalita. Sa pamamagitan ng salita, baliw. Gumulong ang kanyang Adam's apple. Umalis, sinusubukang ipaliwanag, ngunit sa huli ay wala ay sinabi. Kahit na pinagalitan siya ng kanyang anak ngayong gabi, hindi siya nagalit ng siya. Kuminahon. Malamig ang pakikitungo sa kanya ni Hayden noon. Ngayon at least willing na siyang pag-alitan. Sa edad, si Hayden ay lumaki ng husto. Pagkalabas ng kwarto ni Hayden, naglakad si Elliot patungo sa guest room kung saan siya natulog. Naglakad siya papunta sa balkonahe at idinial ang numero ni Nick. Nick, gusto kitang tanungin para sa tulong sa isang bagay. Huwag mong pag-usapan si Avery, pinutol ni Nick ang kanyang sinabi. Sa araw na namatay si Christian, pahiram sa akin ng iyong pribadong jet. Nick. Natigilan siya sandali at sinabi niya sa malakas na boses, kailan mamatay si Christian. Elliot, malapit na. Kabanata 13:45. Nick, anong ibig mong sabihin? Sabi ng anak ko. Hindi alam ni Elliot ang plano ni Hayden, ngunit naramdaman niya na dapat ay buo na si Hayden. Kumpiyansa, hindi lalampas sa makalawa. Kapag patay na si Christian, magiging magulo ang pamilya. Jobin, gusto kong samantalahin ang oras na iyon sina Avery at pinaalis sila ng anak ko. Paulit-ulit na bamantong hininga si Nick, hindi pa 10 taong gulang ang anak mo, di ba? Ikaw ba maniwala ka sa sinabi niya? Bakit hindi ka naniniwala? Hintayin natin na mamatay si Christian, ngumisi si Nick, kung hindi dahil sa pinoprotektahan siya ni Kyrie, matagal na siyang namatay. By the way, gusto mo ba para bumalik sa Ariadne kasama si Avery? Hindi ako makakapunta, mahinahong sabi ni Elliot. Ngayon ang relasyon sa pamilyang Joban masyadong malalim. Kahit bumalik ako kay Ariadne, pupuntahan ni Kyrie si Ariadne para magkagulo ako. Tumawa si Nick, very good, early. Oras na para mag-reshuffle. Sa alas 7 ng umaga. Nang magising si Avery, naiisip niya si Hayden. Kaya pagkatapos mag-alinlangan para sa isang habang nag-video call siya kay Hayden. Hayden, nakasanayan mo pa bang tumira dyan? Pinahiya ka ba ni Rebecca? Ang iyong ama nang makita niya ang mukha ng kanyang anak, agad niyang ibinato ang sunod-sunod mga tanong. Nanay, hindi ka naaalala ni Papa? Kinuha ni Hayden ang phone at umupo. Nagising siya sa pagtunog ng cellphone niya kaya magulo ang buhok niya. Pero, buti na lang malinaw ang isip niya. Naalala niya lahat ng sinabi sa kanya ng papa niya kagabi. Sinabi ba niya sa iyo? Kumunot ang noo ni Avery. Hindi nagulat si Avery sa resulta. Kung naaalala siya ni Elliot, hindi niya magagawa. Itago ang kanyang panloob na damdamin. Nay, kapag namatay na si Christian, pwede na kayong bumalik sa Ariadne kasama ko. Hayden. Naalala ang itinuro sa kanya ni Elliot kagabi at hiniling sa kanya na kumilos na parang ang spoiled na bata kay Avery. Marunong siyang umarte na parang spoiled na bata. Total mahilig umarte si Layla. Spoiled na bata. Ngunit hindi niya ito mailabas. Anong sinabi niya sa'yo kagabi? Lalo na nag-uusisa si Avery tungkol sa pag-uusap ng mag-ama. Hindi mo siya kinakausap noon. Bakit? Nakausap mo ba siya kagabi? Kay Hayden. Bahagyang namula ang kanyang mga pisngi. It's all about amnesia. Hindi ko siya kinuha bilang matandang Elliot. Avery, kinalimutan niya lang ako, hindi ka niya kinalimutan ng mga nakababatang kapatid mo. Well, sinaway ko siya. Akala ko magagalit siya ng sobra, hindi pala galit. Sabi ni Hayden. Pinagalitan mo siya, ano ang reaksyon niya? Curious na tanong ni Avery. Hindi siya sumagot. Nang hilingin niya sa akin na bumalik sa Ariadne, gagawin niya.
Iuwi kita kasama niya, sinabi niya ito, na nagsasalita ng mas mabagal, Nay, gagawin mo. Go back with me pagdating ng time, and he said that he will wait until the bagay sa kanyang panig ay tapos na. Babalik ako para hanapin ka. Saglit na nag-alinlangan si Avery, pagkatapos ay tumango, okay, sasamahan ka ni nanay. Sa panahong ito, sinubukan niya ang lahat ng paraan, ngunit hindi niya maalala si Elliot. Kanya. Nagpatuloy siya sa pananatili rito, na walang ibang gamit kundi ang pahirapan ng isa't isa. Ang bilis ng panahon, gabi na. 2 araw nang hindi lumalabas si Christian. Patuloy pa rin ang countdown hanggang kamatayan. Screen ng bago niyang phone. May 8 oras ang natitira hanggang sa kanyang kamatayan. Sa loob at labas ng villa. Naging normal ang lahat. Gusto ni Christian na makita kung sino ang darating para kitilin ang kanyang buhay ngayong gabi. Tatay. Uminom ng tubig. Isang cute na batang babae na may hawak na baso ng tubig, umindayog Christian. Tiningnan ni Christian ang cute little face ng kanyang anak at agad itong kinuha. Baso ng tubig. Huwag kalimutan mag-like mga ka-master.